What are you doing, Department of Agriculture? Kaya nga binabaan ng taripa ng Pangulo para makabili ang mga Pilipino ng bigas. Si Juan, si Maria, bakit hindi pa rin siya makabili? Bakit 50 pa rin ang bigas? Mr. Chair, ang Department of Agriculture po ay walang karapatan na magdikta o magbigay ng presyo ng bigas. Mr. Chair, ang tanong lang ho natin, bakit ka magbibigay ng exit? Ito yung mga style ng mga tulfo na kapag ka nasusukol sila, sisigaw. Sa nagmamatigas ka eh, gusto mo? Gusto mo magpapahiring ako, tawagin ko si Bono Alpatica, gusto mo? I don't wanna fucking hear it! At kaya nang bumili yung 100 piso na kinikita ng isang ordinaryong mama ay makabili ng 2 kilo, ay masaya ho siguro. Ayaw, di ma. Di ba sabi mo kanina, problemado ka sa 50 pesos na per kilo ng bigas? Ngayon naman ang sabi mo, kahit makabili man lang ng 2 kilo yung 100 pesos na kinikita, pareho din yun. 50 pesos per kilo din yun. So anong problema mo? Okay naman pala. Tirain natin yung araw mo. Erwin Tulfo versus presyo ng bigas. Ang laking katarantaduhan at katangahan na naman ito. Net Garin, may I now call on Congressman Erwin Tulfo? Thank you, Mr. Chair. I would like to address my next question to, or my question to the BPI. Mr. BPI, Mr. Chair, tanong ko lamang po, nabanggit niyo ho yung utilization na tinanong po ni Congresswoman Kimbo, bakit yung utilization mababa? So, may explanation ho kayo na sobra kasi nga baka unforeseen reasons, so hinuhold nila. Isn't that aren't you considering that na hoarding, sir? Isn't it hoarding already? Kasi, for example, nag-import siya ng 100,000 metric tons. Ang kanyang utilization lang is 20,000. Saan napunta yung 80,000? Tanga talaga to. Ang explanation kanina ay hindi pa nila hawak yung ibang mga stock. Wala pang dumarating. Paano nila i-dispose yun kung wala pa sa kanila yung bigas? Grabe ka naman, Tulpo. That's a very poor excuse, Mr. BPI, by saying na wala pong kailangan unforeseen. Unforeseen what? Talagang gano'n pag nag-business kami, mga unforeseen things na kailangan mong tugunan o kailangan mong, it's part of your business. Don't you see that as hoarding? Yung holding back, yung 80,000 example lang? You comment on that? Mr. Chairman. Yeah, Opo. please. Thank you po. Sir, actually po, yung pong paggamit po nila, pag-utilize, kasi nga po may duration po yung SPS IC natin. So, with regards to hoarding, I cannot comment po kung yun po ay I can consider it hoarding. Pero pinapag-explain po nga namin sila about their utilization. Actually, sir, ang amin po kasing concern is on the sanitary and phytosanitary condition of the shipments. Huwag mong bibigyan ni Sir Erwin Tulfo ng ganyang mga terms. Hindi niya maintindihan yan. Kung may pest and disease. So yung pong kanilang utilization, actually sir, ay tumaas na nga rin po yan. Before po ay nasa 50% lang po. And sir, with regards po dun sa quantity na ini-apply po nila, hindi po kasi tayo pwedeng mag-limit ng applications nila because of the RTL din po. Open po siya for application. Gawan mo ng batas kaya na may limit kaya yung importation nila. Yan ang trabaho mo pirang congressman, tapos daldal ka ng daldal dyan. Apa. Maho yun. Naintindihan ko yung sinasabi ninyo. Pinupunto ko lamang po, the mere fact na hindi kaagad nila inilalabas yung kanilang in-import na napakarami, ay sinasabi ko as part of hoarding. Sir, we have a problem with rice ngayon. The more you hide, kukonti ang ika nga dun sa economics po natin. Pag marami kang stock, mura dapat. Kaya nagmamahal dahil kukonti eh. Okay, they're holding it back. Alam nyo, tanongin kita, Mr. BPI, sino po ang nakikinabang sa tariff reduction? Dahil sabi nyo kanina, tumaas po ang importation, correct? Sino ay nakikinabang sa tariff reduction na binawasan? Is it the importer or is it the consumer? Dito ilalaglag niya si Bongbong Marcos. Nakikinabang. Kasi wala po paggalaw ng presyo. Let me ask you that. Sino ang nakikinabang sa tariff reduction? Tignan mo yung itsura niya, yabang-yabang, parang alam yung pinagsasabi, oh. Sir, I'm asking you, kayo mo nagbibigay ng permit, di ba, import. So sino ang mas nakikinabang, binabaan ng Pangulo yung taripa, less 20% na ngayon, 50 na lamang po, pero ang presyo hindi gumagalaw, mataas pa rin. Sino ngayon ang palpak? Binabaan ng tariff yung rice importation. Sino ang may utak niyan? Pangulong Bongbong Marcos. So sino ang lumalabas na palpak dito?
Pangulong Bongbong Marcos. Tapos isisisi mo ngayon sa ahensya ng gobyerno. Sino ang nakikinabang? Yung importer o yung consumer? Sir, kung ganun po nga yung premise, malamang po yung pong mga nag-i-import po ang nagbe-benefit, sir. Thank you, Mr. Chairman. Nilaglag mo dito yung Pangulong Bongbong Marcos mo na inoferan ka lang na maging senatorial slate sa nakabilang sa senatorial slate niya. Aba, himod puwet ka na. So, sino ang lumalabas dito ngayon? Sino ang pinaburan ng pagpapababa ng tarif ngayon? Nang may utak ay yung Pangulong Bongbong Marcos na yan. Importers, oligarko, malalaking tao. Ang tanong ngayon, sino-sino yung mga malalaking importers ng bigas? Hindi ba't sila-sila din kaya? Hindi ba't mga kaibigan din nila? Hindi ba't kaya yung mga nagbigay din ng campaign funds sa kanila? I now direct my question to the Department of Agriculture. Assist Ano mo, kung makaduro ka, para kang pinapalamon mo yung mga yan Perez. Ano po ang ginagawa ho ng Department of Agriculture? Alam nyo nga pala, meron po mga nagtatago ng ika nga ay yung kanilang mga import na bigas. Ano po ang ginagawa ninyo? Teka lang. Di ba kayo ni Romualdez ang nagre-raid pa noon? Asan yung mga na-raid ninyo? Wala, hanggang ganun lang. Ang dami-dami nyong na-raid noon, di ba? Maalala ko nga pala, kayo pala ang nagpapa-epal ni Martin Romualdez sa mga raid noon, sa mga bodega. Nasaan na yung mga yun? Alam nyo naman pala, nalaman nyo na dyan, alam nyo din pala na may mga hoarders na. Anong ginagawa nyo ngayon? Bakit noon kaya nyong mag-raid pero wala naman palang? Bakit noon kayang-kaya nyong mag-raid? Ano yun, pabida? Para lang matawag na meron kang ginagawa? Erwin Tulfo? Maalala ko, nasa DSWD ka lang noon Ngayon, congressman ka, mas bumaba yung kapangyarihan mo? Hindi ko maintindihan. Ngawa ka ng ngawa dyan Ano ho, nakita ninyo hindi gumagalaw ang presyo? May ginagawa na po ba ang DA? Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, gumagalaw. Bumababa nga Ito Pababa na ng pababa. We'll keep working on it. Thank you po. Nilalaglag mo yung Pangulo mo. Mr. Chair, if I may, Honorable Chair, ang nangyayari po, wala pa po dito yung bigas. Kasi Exactly what I was telling before. Yan. Gusto niyang ipabenta, gusto niyang ilabas ng mga importers yung mga bigas na ibenta sa merkado pero wala pa dito sa Pilipinas. ang hindi po na-utilize yung permit to import. Ibig sabihin po ni Director Glenn kanina, yung 61% utilization, yun lang po yung dumating na actual ng bigas. Pero yung pong 39% doon, hindi pa po dumarating yun. Hindi pa pala dumadating yung bigas. Tapos, Erwin Tulfo gusto mong ipabenta? Ano yan? Imaginary na? Ang taka talaga. Bigas doon. Then, Mr. Chair, ang tanong lang ho natin, bakit ka magbibigay ng exit? Ito yung mga style ng mga Tulfo na kapag ka nasusukol sila, sisigaw. Di po ba? Parang naniniguro ka na, bigyan mo ako ng 100,000, tapos ipaparating mo lang 20. Anong reason? You tell me what is the reason. Why will you do that? Yung pong pag-i-issue ng BPI ng permit na SPSIC, hindi po siya pwedeng tumanggi pag nag-apply kasi po online po yun. Bawat isa Sige, tignan mo yung tsura. Tameme ka ngayon ng tanga. po ay pwedeng mag-apply. Kaya nga po ang nangyayari, pagka po hindi sila nakapagpadating ng bigas, pinatanong po sila anong rason. At nakikita po namin na may problema yon dahil bagit nga po ninyo, pagkakukunti po yung dumating na bigas, mamahal po yung presyo. Kaya po pinag-i-explain po ng BPI yung mga importer, bakit hindi nila pinaparating kaagad. Alright, let's granting ho yung sinasabi ninyo, hindi mo na pinaparating kaagad. Ang Granting po yung sinasabi ninyo na hindi pinaparating agad. Daldal ka ng daldal kasi na wala ka namang alam. Makapagpabida ka lang. Pareho kayo ng kapatid mong pabida. sunod ko pong katanungan, Mr. Chair, ay ito hong, minomonitor niyo ho ba kung magkano yung presyo ng bigas sa origin? For example, galing sa Vietnam, galing sa Taiwan, or galing sa Myanmar? Minomonitor po ba ng DA? Yung pong Natural. presyo ng bigas na dumarating ay namomonitor on a more on a monthly basis. At nakita po namin talaga na mumura po dapat yung, hindi lang po yung taripa, Mr. Chair,
pati po yung presyo ng bigas sa international market ay bumaba nitong mga nagdaang buwan. At ang nakita rin po namin na tama po yung conclusion ng committee dito na mukhang hindi po gumagalaw, hindi po nagre-reflect yung pagbaba ng bigas sa international market. At the same time, yung pong ating taripa kumpara po doon sa presyo ng bilihan ng bigas. Mr. Chair, kung bumaba na yung presyo sa international market, bumaba pa yung taripa natin, sobra-sobra na, Mr. Chair. Ang pagbaba dapat ng presyo. Kung sinasabi mong mura na ang bigas sa international market, binabaan pa ng Pangulo ng 20% yung taripa. Sir, sa computations namin, dapat ang mga pinakamahal na bigas na broken na imported rice ay dapat nasa 30 na lang, Mr. Chair. Broken po yun, broken, hindi po well-milled yun. Otherwise, nasa 30 na pa yun to 35. Bakit po nasa 50 pa rin, Mr. Chair? Tandaan nyo yan Bakit nasa 50 pa rin? So, may problemado siya sa 50 pesos na per kilo ng bigas. Problemado siya. Tandaan nyo yan. Ang tanong ko sa inyo, what are you doing, Department of Agriculture? Kaya nga binabaan ng taripa ng Pangulo para makabili ang mga Pilipino ng bigas. Si Juan, si Maria, bakit hindi pa rin siya makabili? Bakit 50 pa rin ang bigas? Problema niyan, di ba? Dapat 50. Bakit 50 pa rin ang bigas? Kala mo naman may pinaglalaban pero ihuhulog niya ang sarili niya mamaya. Tell me that. You tell that to the people. Maraming salamat po sa katanungan. Mr. Chair, ang Department of Agriculture po ay walang karapatan na magdikta o magbigay ng presyo ng bigas. Subalit nito Sabog ka ngayon. Sabog ka ngayon. pong mga nagdaang araw, pinatawag po ng Department of Agriculture yung pong mga retailers sa palengke. In fact, nadyaryo po ito at tinatanong po namin sila bakit mataas pa rin. Kahit po kasi kami, nakikita namin na tama po yung sinasabi ninyo na looking at the international prices plus the reduced tariff, dapat po hindi na 44 yung presyo po ng... Ibig sabihin, palpak yung pagbaba ng tariff ni Pangulong Bongbong Marcos dahil kayo na mismo ang umamin dyan na ang mga nakikinabang ay ang mga importers. So pinaburan niya yung mga importers. Ganun lang kasimple. Kasi bangag kasing magdesisyon. ng pinakamurang bigas ngayon. Dapat po malapit na tayo sa 30. Pero hindi nga po ito nangyayari. And we understand and we are very thankful to this committee na binibigyan po natin ng pansin so that we can resolve this once and for all. Medyo kulang po kami ng kakayanan kung kami lang, pero I think our colleagues in the government, particularly DTI and other sectors, can help us ensure that the prices will go down. Sir, November na ho tayo. July po bumaba yung taripa. So you have July, you have August, you have September, you have October. 3 buwan, hindi pa kayo nag-uusap-usap ng DTI, ng Bureau of Customs, kung sino man yan. Hindi pa ho kayo nag-meeting-meeting, paano natin bababain? Araw-araw nila tinutulig sa yung gobyerno natin. Araw-araw binabanata ng Pangulo, araw-araw tinitira. Ang ina, parang puwet ng manok ang bunganga nito. Nasaan na yung 20? Sabihin na natin granting, hindi na natin maabot yung 20, pero sana kung bumaba at kaya nang bumili yung 100 piso na kinikita ng isang ordinaryong mama ay makabili ng 2 kilo, ay masaya ho siguro. Di ba sabi mo kanina, problemado ka sa 50 pesos na per kilo ng bigas? Ngayon naman ang sabi mo, kahit makabili man lang ng 2 kilo yung 100 pesos na kinikita, pareho din yun. 50 pesos per kilo din yun. So anong problema mo? Okay naman pala. Yun pala ang goal mo na makabili man lang ng 2 kilo yung 100 pesos ni Juan de la Cruz. Yun naman pala ang presyo. Kanina may problema ka sa 50 pesos na per kilo. Ngayon naman, kahit man lang makabili ng 2 kilo yung 100 pesos, pareho din yun At tignan mo, putak ka ng putak kasi. Wala palang problema. Kasi ang gusto mo pala, kahit makabili man lang yung 100 pesos ng 2 kilong bigas. So wala palang problema. Putak pa more. Grandstanding pa more. 3 months na ho bumaba ang taripa. July, August, September, October. It's already November. Wala pa rin ginagawa. At sasabihin nyo, pasalamat sa committee na ito. Hindi ho namin trabaho yun. Trabaho ho ninyo, magsama-sama kayo. We don't care kung sama nyo yung DTI, isama nyo yung Customs, PNP, NBI, lahat na kayo magsama-sama. Ang importante, Hindi daw nila trabaho? Anong ginagawa nyo pala dyan? Bakit nyo pala pinatawag yung mga yan?
Di ba in aid of legislation ito? Para makapaglimbag kayo ng mga maaaring maging batas? Tapos sasabihin mo, hindi mo trabaho ito? Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa niyong lahat dyan? Ginugugol nyo yung pera ng taong bayan, hindi nyo pala trabaho yan. Ba't nandyan pa kayo? Ang sinasabi nitong si Yusek ay tulungan sila na mag-legislate ng mga batas para matulungan din sila. Hindi nila ibinapasa yung trabaho nila sa inyo. Yung trabaho ninyo ang gawin ninyo. Anong katarantado? Gustong maging senador ito? Tapos pag mag-hearing doon, sasabihin niya, magpapatulong yung mga resource person sa kanila, sasabihin, hindi namin trabaho yan. Ang tanga ka pala Makabili si Juan Maria ng murang bigas. Ikaw na rin may sabi, mura na sa international market, bumaba na yung taripa, dapat malapit-lapit na sa 30 per kilo. Pero bakit wala pa rin po? Now, bakit nga ho pala, Yusek Perez? Sir, siguro po kailangan dinawin natin na yung Department of Agriculture has no power to control prices. Correct. Sunog ka ngayon. Pero ipipilit pa rin niya kasi pahiya, pag napapahiya ang mga tulfo, sisigaw yung mga yan. Naintindihan ho namin yon, Mr. Chair. See? Pare-pareho sila. Pag nasusunog, sisigaw. Sige, kung wala kayong power, kaninong power ngayon na magsabihin yung suggested retail price? DTI, bobo. Dapat to, kasi kung hindi yung sa inyo, kaninong trabaho yon? So, ibig sabihin, yung retailer, pwede niya gawing 100 piso ang 1 kilo? Hindi pwede kasi may price act. Tanga. Then you can't do anything. Walang magawa ang DTI, walang magawa ang DA, ang BOC, walang magawa. Wala tayong magawa pag ginawa ng retail kasi wala kayong power. Then whose power is it to say na ito ang suggested retail price? Sige, sunugin mo, Yosek. Mr. Chair. Mr. Chair, if I may respond. Base po sa Price Act, kung meron pong existence ng spike in prices by 10% of what is the previous month's prices, then the government can do something. Sa ngayon po, ang nangyayari, bumababa po yung presyo. Kaya lang, hindi pa po natin tinatamaan doon sa palagay namin na tamang presyo. In fact, sir, if I may Tingnan mo yung itsura niya, sinampal ka ng batas. just make a presyo, may I inform you, that kasabay po ng pagbaba ng presyo ng imported rice, bumababa rin po yung presyo ng local rice. Tama. In fact, mga 2 piso po ang ibinaba ng presyo ng local rice. At ito naman, ang effect po nito ay yung pong presyo naman ng bilihan ng palay sa ating mga farmers. O sunog ka ngayon. Anong isasagot mo ngayon dyan, Erwin Tulfo? Gusto mo i-flood ng imported rice yung market para bumaba ang presyo. Hindi mo maintindihan na meron tayong mga farmers na magsasuffer kapag flinad mo ng imported rice ang merkado. Wag bobo. Pagdating po sa Department of Agriculture, we really have to do a balancing act. Mahalaga po ang pagbaba. Tingnan mo, kakamot-kamot ka pa dyan. Para kang nakapuntos dyan, pero ikaw napapahiya ka na dyan. Kasi sat ka ng sat-sat. Ng presyo ng bigas, pero kailangan din po namin balansehin yung presyo po ng palay sapagkat baka po naman yung ating magsasaka ay hindi magtanim kung sobrang bababa po yung palay. So, for us po, Ang masasabi mo ngayon dyan, kailangang balansehin ang market. Kailangang balansehin ang supply. Hindi pwedeng kahit marami tayong imported rice ay hindi pwedeng release sa merkado. Kailangang ibalanse. so it's a balancing act. At ngayon, kung ang tanong po ay anong gagawin namin, pag nagkaroon po ng extraordinary spike according to Price Act 10%, then that's the time that government can do something. Correct. So ngayon, Mr. Chair, are you telling me wala tayong gagawin, bumaba na yung taripa, bumaba sa international market? It's not a concern yet? Hindi pa rin concern sa gobyerno? Ang bigas, sir, ay nasa 50. Meron pong 45. Umikot po kami ng speaker 3 months. Binanggit mo na naman yung 50. Akala ko ba, kanina, sabi mo, makabili man lang si Maria o si Juan de la Cruz ng 100 pesos niya ay katumbas ng 2 kilo, okay na. 50 pesos din ang kilo noon. So walang problema.
ago, 44. Bakit ganun? Pero limitado yung benta ng bigas, Mr. Chair. 2-3 kilo lang ang pwede mong bilhin. Whereas kung merong 50 pesos, 60 pesos, pwede hanggang 10 sakong bigas. Pero yung mumurahin na 45, parang kinokontrol ika nga, Mr. Chair. Ang i-control para lahat makabili ng mura. Kung wala na namang kontrol yung murang bigas, papakyawin yan ng mga may kaya. Mag-isip ka nga. Kaya nga po sinasabi natin, and we're not talking here of yung local production, sir. Alam natin talagang medyo mas mataas. Mas mura po ang imported. Kaya nga po ang tanong natin, wag mo na muna natin isama yung mga local production. Ang pinag-uusapan natin imported kasi dapat mas mura sila. Hindi mo nga pwedeng ihiwalay yan. Kasi parehong produkto yan. Parehong rice. Paano mo ihihiwalay yung dalawang magkaparehong produkto? Kabobo. Pero hindi nga po bumababa eh. Mahal pa rin ho, nasa 50 pa rin. Sino? Nasa 50 pa rin. Wala kang problema sa 50 pesos. Kasi yan ang sabi mo kanina, okay na makabili si Maria ng 2 kilong bigas sa 100 pesos niya. Again, paulit-ulit. Ho ang nakikinabang? Tanungin ko yung tinanong ko sa BPI. Sino ngayon, Yusek Perez, sa tingin mo ang nakinabang sa pagbaba ng taripa na dapat savings po yan at dapat napupunta sa taong bayan? Sino sa palagay mo ang nakikinabang sa pagbaba ng taripa? Is it the importer or is it Juan and Maria nakikinabang, sir? Dito po sa senaryong ito, malinaw na hindi po si Juan at si Maria. Malamang po at sigurado tayo na yung pong nag-i-import ang mas nakinabang. Hindi po talaga si Juan at si Maria. Well, let me, before I... So palpak yung pulisiya ni Bongbong Marcos. Palpak. Kasi hindi ordinaryong Pilipino ang nakikinabang, kundi yung mga mayayamang importers. Paano ba naman kasi babangag-bangag siya? Because I would let my other colleagues to ask you a question. Then, sir, let me ask you this. May saysay pa ba na itong taripa ay mababa pa rin? O sa palagay mo panahon na ibalik na lamang that we are losing money, the national government is losing money, billions of pesos dahil sa pagbaba ng taripa na ito. Problema ho natin yan ngayon, nawawalan tayo, pero ang bigas hindi bumababa. Will you at DA recommend to the President na ibalik na lamang sa 35% ang taripa? Base po sa mga, if I may be, because I'm under oath, Mr. Chair, I cannot lie. I have to be very, very honest with my answer to you. Kahit po yung NEDA, nire-recommend nila na yung taripa ay hanggang Pebrero na lang. Ang maganda po kasi nito, doon po sa executive order ng Presidente, nagbigay po siya ng periodic review for rice every 4 months. Kaya po, pagdating po ngayon pong Nobyembre, ay meron pong meeting, pag-uusapan po ito ng committee ng NEDA with DA this time po. Magmi-meeting po kami, in fact, bukas, Wednesday, magmi-meeting po kami sa Wednesday ng NEDA. Kasi po, ang lumalabas po sa mga news reports po ngayon, plano nila na by February ay hanggang doon na lang po yung 15%. Dahil tama po naman, Marso po kasi panahon po ng anihan. Kaya po, yun po yung senaryo po ngayon. So, ending lang pala, sumatsat ka lang sumatsat dyan, o utusan mo lang pala yung USEC ng Department of Agriculture para utusan si Pangulong Bongbong Marcos. Walang kapal. Yung pagkakasabi niya, ire-recommenda, hindi. Uutusan. Mr. Chair, before I give way to my other colleagues, my last question and point, sir, is I address ko lang po sa DA. Sir, sana yung pag-meeting ninyo ng NEDA, pag-meetingan ninyo kung paano bababa ang bigas sa 40 na kakayanin po ng tao. Huwag ho kayo mag-meeting ng mga statistics at huwag mo akong bibigyan ng statistics. Ba't huwag bibigyan ng statistics? Doon nga nila binibase yung presyo. Doon nga sila nagde-decide. Sa statistics. Saan sila magde-decide, Erwin Tulfo? Saan sila magbabase ngayon? Hala. Walang pakialam ang sambayan ng statistics ninyo. Yung mga... Oo nga. Pero kailangan nila yun para makapag-decide. Bilang lang yan. Mga graph na yan, pataas, pababa, kung ano man yan. Walang pakialam ang tao. Ang gusto marinig ng tao na ang bigas bukas o next week ay po pwede na sa 40 at 1 to sawa ang pagbili nila. Ayoko po ng statistics sa susunod po nating hearing. Ayoko nang marinig. Ang gusto ko pong namin marinig dito, ang bigas ay bababa po na hanggang 40 at makakabili na sila na hindi limitado. Can we do that? Yan po ang dapat pag-usapan ninyo ng NEDA, Yusek Perez.
Punyeta. Kanina nagre-request ka. Ngayon, nag-uutos ka na yan ang dapat ninyong pag-usapan. Pareho kayo ng kapatid mo eh. Puro utos eh. Pakiramdam ninyo mas mataas pa kayo sa presidente. Uutusan mo yung Yusek, yan yung alter ego din ng presidente. Tapos, sasabihin mo, irekomenda mo sa presidente na itaas na itaas muli yung tariff. Iba din tong mga to talaga, grabe.